On October 26 po ay ang ating One Harvest. Ito po ay in celebration of our 19th national anniversary. And mula po noong nagpasimula ang pagpaplano ay nag-i-start na po ang ating pagkakaroon ng special offering in support for this One Harvest. Because we are aiming na kung ang ating attendance last anniversary ay umabot ng ilan po? 1,300 to 1,500 kung hindi kami nagkakamali. We are aiming to double that number. Pero yung pong doble na mga numero ay mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin po, we are encouraging and we are commanding and obliging everyone to invite at least one. Amen? So, sabi mo nga sa katabi mo, each one bring one. So, you bring one. Amen? To double that number. And para ma-attain po natin ang pangangailangan, masuportahan natin ang pangangailangan, we are encouraging everyone to support in the monetary aspects. Amen? Kaya po tayo nagkakaroon ng special offering. Even before the time of the apostles, ay nangongolekta na po sila ng mga offering sapagkat kung saan man naroon ang mission, naroon po ang pangangailangan. Do you believe that, church? Okay? Hindi po tayo nagbibigay para po sila ay makumbinse. Ang tawag po dyan ay replacement gospel. No, yung para sila po ay ma-convince to be part of the kingdom, tumanggap sa Panginoon, may dala-dala tayong grocery. No? Ang ending, sila po ay nandoon for the groceries at hindi na para sa Panginoon. Kaya po, kung titignan po natin ang biblical na principle in terms of supporting mission, you are supporting the missionaries. You are supporting those who proclaim the gospel. You are supporting those who are already saved. Those who experience persecution. Those who experience trials. Our brothers and sisters in Christ. Amen po ba? And everyone, every believer, ay dapat makiisa sa pagsuporta sa misyon. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. No? Kung saan may misyon, nandoon ang pangangailangan. Amen po ba? No? Alam niyo po, nung aking pong binabasa itong 2 Corinthians, sabi ko kay Pastor Boy kahapon, ang hirap naman ng binigay sa akin ng text. Kasi nung aking pong binabasa itong mga kapatid, naawa po ako kay Apostle Paul. No? 1 Corinthians, ang laki na ng problema niya, tinotroubleshoot. No? Nandoon na yung sexual immorality, division inside the church, nandoon na yung pagdedemandahan. Hanggang sa ikalawang letter niya sa Corinthians, mga kapatid, patuloy pa rin siya ang nagre-resolba ng mga problema. No? Dito, may mga bulaan na mga lingkod ng Diyos kuno na umiikot at patuloy po na sinisira ang credibility ni Paul. No? At nakakalungkot sapagkat yung iglesia na kanyang pinaghirapan, yung iglesia ang kanyang pinakitaan ng lahat ng pagsusumikap ng magandang halimbawa. Alam niyo po si Paul ay nag-tent making po siya. Okay? Para lang po hindi siya mapulaan at hindi lang po siya maging burden sa Corinthians. Alam niyo po ang Corinthians is one of the wealthiest church. Katumbas po siya ng BGC or Makati at this point in modern times. Meaning, may pera ang mga tao. Pero ano pong ini-expect ni Paul? Ano po ang pagtingin ni Paul? Itong mga taong to, may something. No? Kaya ayokong ang aking pangangailangan ay iasa sa kanila dahil magkakaroon ng masamang patotoo at masamang isipin para sa kanila yung aking mga pangangailangan pag-iasa ko sa kanila. So may something nga. Amen?
Diba? Mayaman, pero maaaring mararamot, kuripot, no? At hindi sumusuporta sa gawain. Parang bawat pisong papakawalan ay dadaan mo na sa kongreso. No? May something. Tanungin mo yung katabi mo, may something ka ba? Na mamaya po malalaman po natin, ano ba yung something na yon? Okay? So, nagdag-tent making po si Paul, mga kapatid, no? So, sa lahat ng kanyang effort, para po ma-maintain ang kanyang credibility in the face of the congregation sa Corinthians, mga kapatid, nung may pumasok na mga nagpapanggap na mga propeta kuno, alam niyo po kung sino mas pinapaniwalaan? Yung mga hindi naman taga doon. Parang ganito, parang si Pastor Robert nag-effort, magtanim, mag-build up, pero mas pinapaniwalaan pa natin yung ibang mga dumarating. No? Masakit po yun para kay Paul. Amen po ba? No? Ikaw ang nagpagod, ikaw nag-effort, pero iba ang pinapaniwalaan. Amen? So, in chapter 11, may kita po natin dyan na yung pong division ng talata, mga kapatid. Tingnan po natin. Verse 1 hanggang verse 4, Paul expressed his jealousy over Corinth. No? Akala ko ba, Pastor, bawal magselos? Tao lang naman po talaga tayo eh. Di ba? Nakakaramdam po tayo ng sakit, nakakaramdam tayo ng frustrations, even jealousy. Amen? But this jealousy, mga kapatid, is in relation sa kanya pong kaugnayan sa mga taga-Korinto. Bakit siya nga po yung pastor doon eh? Siya po ang nag-plant. Hello? Tapos, mas pinapaniwalaan pa nila yung ibang tao. Kaya sabi ni Paul, verse 1, hayaan nyo lang na medyo mag-express ako ng konti ng aking pagkainggit. No? Sabi na dito, I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me. Sabi niya, parang pagbigyan nyo lang ako dito sa aking damdamin na ito, okay? For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband to present as pure virgin to Christ. No, parang ito yung effort ko eh. Gusto ko i-present kayo kay Lord na pure. Okay? Ano nangyari? But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you received a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. So, para sinasabi ni Paul, mga kapatid, grabe effort ko para lang ilapit kayo kay Lord. Pure. No virgin. Walang bahidungis. Parang sinisikap kong ituwid yung inyong pamumuhay. Ayon sa kanyang salita. Tapos pag may dumating, parang handang-handa kayong tanggapin yung kanilang mga pangaral kahit mali. Kahit taliwas. No? Sabihin lang niyang, I am a prophet of God. No? So kahit anong prophecy sasabihin, wow, praise God, hallelujah. Tapos ayaw na natin paniwalaan yung ating propeta. Joke lang po yun, ha? Ayaw na nating maniwala sa ating pastor. No? Bakit? Kasi parang mas aral to eh. Ang galing mag-English. No? Ganun po ang nangyari kay Paul, mga kapatid. Okay? Parang ang tindi ng kanyang effort, may dumating lang na iba, na-sway na po kaagad sila. Hello, hindi yata nag-hermeneutics. No? Hindi nakapag Gen 1. Ayan. So, yun po yung unang structure. Verse 5 hanggang verse 9, mga kapatid. Ayan, dumipensa na po si Paul sa kanyang ministry. Hello? Kaya kung minsan po, okay lang yun na hindi mo depensahan yung sarili mo sa labas, pero para sa iglesia, kinakailangan mo kuminsan itayo ang iyong sarili. Amen po ba? Para hindi na po sila mag-further away sa mga maling aral. Sabi to, indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super apostles. Wow, grabe ang description itong mga to sa kanilang sarili, no? Mga super apostles.
Yan. Meron mga nakasama kami before. Sabi nila, ang mga apostol lang daw ang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Hindi po yun totoo, mga kapatid. No? Nagbigay po ang Diyos ng maraming kaloob at kapangyarihan po ay dumadaloy sa lahat, sa buong body ng Panginoon. Amen? Verse 6, sabi niya, even if I am unskilled in speaking, so siguro ito pong si Paul ay hindi talaga siya ganun ka-eloquent magsalita, bagamat by profession, si Paul actually is a lawyer. Okay? He is also part of the Pharisees, mga kapatid. Kaya aral po ito si Paul. Bagamat siguro merong speech deficiency itong si Apostle Paul, no? Pero sabi niya, I am not so in knowledge. Indeed, in every way, we have made this plain to you in all things. So bagamat sabi niya, maaring hindi ako kasing husay nila magsalita. Pero sa karunungan, hindi ako huli. At nilatag ko yan sa inyo sa napakasimple at hayag na kapamaraan. Ano po yung nilatag niya? Yung gospel. Amen? Minsan po yung mga nagsasalita, gumagamit ng mga highfalutin words na hindi na naiintindihan. Diba? Para lang sabihin na napakahusay. Pero kung aaralin mo, hindi mo na malaman kung saan papunta. No? Parang walang mapa. Okay? So sabi ito, verse 7, next po, sabi diyan, or did I commit a sin in humbling myself so that you might be exalted? Because I preach God's gospel to you free of charge. I robbed other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. So sinasabi po dito ni Apostle Paul, nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako na maghanap buhay, magsikap, para hindi ko na kayo abalahin sa lahat ng aking pangangailangan? Habang ako ay nagpipreach, hindi ko kayo sinisingil. No? It's free. Because really, the gospel is free. Amen po ba? Okay? So, sabi ni Paul, nagkamali yata ako eh. No? Bakit po? Alam niyo po, trabaho po ng bawat pastor, trabaho po ng bawat mga ngaral. Sabi nga ng Biblia, teach the whole counsel of God. So it is within the authority, pakinggan niyo po ito. It is within the authority of the preacher, the teacher, the pastor, to teach the church to give. Uulitin ko po ha. Nasa loob po ng authority at kapangyarihan ng pastor ang ituro sa iglesyang kanyang pinapangunahan ang pagbibigay. Lalo na may kinalaman sa misyon. Because ito po ay ayon sa authority at pagtuturo ng Biblia. Subalit sa matinding pagsisikap ni Paul na huwag maging, tingnan niyo po ito ha, huwag maging pabigat sa mga taga-Korinto at huwag mapulaan ng kanyang ministry, Paul chose not to ask for money, not to ask support from Corinthians. Ang ending, meron pa rin masasabi. May question pa din. Kaya ano sabi ni Paul? Nagkamali yata ako. No? Nagkamali yata ako na magpakumbaba, magsumikap sa aking sarili at hindi ko kayo binaburden. Kasi habang ako'y nangangaral, nagtatrabaho ako, sabi niya, plus, meron pang mga taga-Macedonia na sumusuporta sa aking pangangailangan. Nagigets siya po yung point ni Paul? Ibig sabihin, merong mali sa pananaw, sa prinsipyo nitong mga taga-Corinthians. Okay? Mamaya po, titignan po natin. Okay? Next po. Yung next po natin na structure, sabi po dyan, Paul's determination in preaching. Alam niyo po, kahit na wala siyang support, kahit na kine-question siya, he's still determined to preach. Amen? He's still determined to preach.
Ang nakakatuwa po sa ating mga pastor, sabi nga, kahit may pera or wala, may love gift of wala, tuloy lang. Kaya anong nag-pandemic, hindi po tayo nagtanggalan, nagdagdag pa. Samantalang yung iba, no? Nung nagkaroon na po, nagkawalaan na po yung mga allowances, nagsipag-resign na po sa ministry. Okay? But the true calling, the true called out ones, mga kapatid, with or without support, still will preach the gospel. Amen po ba? Ano po sabi niya sa verse 10? As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be silenced in the regions of Achaia. And why? Because I do not love you. God knows I do. And what I am doing will continue to do in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission, they work on the same terms as we do. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. Ang sinasabi po nito ni Apostle Paul, una, kahit na wala akong support, dahil na kine-question nyo yung aking credibility bilang apostle, I will continue to preach. I will not be silenced. Hindi po pwedeng magpapatinag ako sa mga taong yang mapagpanggap. No? The truth in Christ will continue to prosper. Amen po ba? Mga preachers, mga ngaral na salita ng Diyos, do not be silenced. Amen? Alam niyo po, just last time, nabalitaan niyo ba yan si Charlie Kirk? Di ba? Talagang ang tapang po na nakikipag-debate. Hindi naman po siya for the sake of debate eh. Ang kanyang goal is really to open the mind of America mula po sa mga makakaliwang isipan. No? Kasi ang tindi na po talaga ng kabaklaan, ang tindi na po talaga dahil hanggang mga preparatory school, pinapasok nila, mas okay pa ang mag-drag show. Alam mo yung drag show? Yung mga bakla, mga nakabikini, tapos ang tataas ng mga pilikmata, mga 2-4 na sentimetro yata. No? Mas okay pa sa kanila ang mag-drag show kaysa sa mag-Bible study. Ang Bible, bawal po sa school. Pero yung mga pornographic novel, pinapasok sa prep. Kaya matindi po ang kanyang pakikipaglaban, mga kapatid. Until last month, siya po ay inassassinate sa harap ng kanyang asawa at 2 anak. Sa harap po ng thousands of people na nakikinig, no? Sa kanya pong pakikipag-argument, no? At pagdidiinan po niya yung mga biblical principles, siya po ay inassassinate. No? Dito po, tinira sa leeg. Sa harap ng kanyang 2 anak na bata pa. Pero alam niyo po, yung kanya pong kamatayan, nag-rise po. No? Tumindi po lalo ang preaching ng gospel. Just like Stephen in the book of Acts. Nung siya po ay minartyr, Panginoon, he was the first martyr in the book of Acts. Nung siya po ay namatay, hindi po na-silence ang gospel. Mas lalo pong kumalat, mas lalo pong naging active, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo po kung kailan nagiging silenced ang gospel? Hello? Alam niyo po kung kailan nagiging silenced ang gospel? Kapag ang bayan ay nagiging prosperous at nagiging open ang Christianity, unti-unti po nagda-die down yung init, yung apoy sa paglilingkod. No? Alam niyo, mula Germany, ang tindi ng gospel doon, mga kapatid. Umikot papuntang Asia, na-saturate po ang Germany. Alam niyo po, ngayon po, ang Germany, sakop na po ng mga Muslim. Ang Europe, sakop na po ng mga Muslim. Ang mga churches na kung saan punong-puno dati, ngayon po, pinagsasara na po, ginawa na pong club. Preachers, we should not be silenced in the midst of threats and chaos. We should not be silenced dahil lang walang support, dahil lang walang mga pananalapi ang iglesia. Dapat nagpapatuloy po tayo sa pangangaral na salita ng Diyos. Amen po ba? No? Kaya po yung ating Pastor Robert, salamat sa Panginoon.
Dahil supported po natin, palapakan po natin ng Diyos. No? Yes, maaaring may kakulangan pa po. Pero at least nakapagpatonyang pa last time, no? Sa ating mga kapatiran na nandun sa Palawan. Purihin po ang Panginoon. Okay po. Next po, ano po sabi dyan? No? Paul's verse 11 to 15, nagbigay na po ng warning si Apostle Paul patungkol po sa deception. No? Noon hanggang ngayon, ang pandaraya ng dyablo ay nagpapatuloy. Noon hanggang ngayon, ang pandadaraya ng kaaway ay pumapasok sa loob ng iglesia. Noon hanggang ngayon, ang pandadaraya ng kaaway ay patuloy po na nakakapag-hari sa mga churches, mga kapatid. Ilang churches na po sa panahon natin ngayon ang napupunta na po sa kakultuhan? Magsisimula po yan sa nag-i-invite ng guest speaker, tapos hindi pala alam yung background, tapos yung pastor hindi rin ganong nakakapag-aral, ang husay magsalita. So nako-convince na, pati mga leaders, mga kapatid, napapasok na po, nagiging deceived ang mga members. Hello? Kaya po dito sa ating church, talagang hinihikayat po kayo at ini-encourage po ang bawat isa na mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? No? Sapagkat where there is little knowledge, okay, nagkakaroon po ng malaking threat. Bakit? Yumayabang At nagkakaroon po, pumapasok ang deception. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mag-disciple ka. Mag-aral tayo, mga kapatid. The Bible is open. Yung ibang mga paniniwala, mga kapatid, bawal po humawak ng Biblia. No, bawal humawak ng Biblia. Ang Bible po natin, kinakalawang na lang. May Bible po kinakalawang? Yung Bible po natin, inaamag na lang. Inaalikabukan. Meron po tayong cellphone. Hawak-hawak po natin. We can study anywhere. Amen po ba, mga kapatid? Because the deception will always come. And in the most ordinary mindset, hindi natin nare-realize, deceived na po pala tayo. Okay? So, paano po natin uunawain, mga kapatid, ang biblical principle of supporting the mission of God? Inom lang po tayo saglit. How do we understand the biblical principle of supporting the mission of God? Number one, support is intended for the laborers of the gospel. Verse 7 and verse 8. No? Who are those laborers? Those who preach the gospel and those who work together with the preachers of the gospel. Amen. Sa panahong ito, hindi lamang po si Paul ang tumatanggap ng support, ng blessing. Kaya kasama po diyan si Epaphroditus, kasama po diyan si Titus, kasama po diyan si Timothy, no? At si Lucas na tagasulat ng mga nangyayari. Okay? So, ang front line is si Paul, but there are also people around him supporting him in the ministry in any ways. Hello? And these are the people who must receive the support. No? The laborers of the gospel. As sabi po ng Deuteronomy, do not muzzle the ox while spreading. Alam niyo po, ang pinapatungkulan po doon, hindi baka. Ang pinapatungkulan po doon ay yung mga gumagawa sa gawain ng Diyos. Whenever and whoever is doing in the kingdom of God, kinakailangan pong suportahan. Alam niyo po ba, the term na ginamit ng Bible is wages. Kabayaran. When you labor in the house of God, you are paid for. Sa totoo lang, sa gawain ng Diyos, bawal po ang thank you. Sa totoo lang po. No? Kaya po, dito po, hanggat maaari sa atin, whenever we do something for the Lord, yes, it is your action. Yes, it is your initiative. Yes, it is voluntarism. Totoo po yun.
No, it is your desire to serve the Lord. But whenever you do something for God, God will pay. He will pay you in return. No? Kaya po, meron po siyang tinatawag na kingdom provider. Nung si Jesus Christ po, nagpipreach, alam niyo po, may mga kababaihan po, sumusuporta sa Kanya. Asawa po ng mga generals na convert, nagsusupport sa Kanya. Hello? Tapos ngayon po, ang mindset natin, pinawag naman sila para dyan Diba, sabi ng Bible, dapat magpakahirap tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi naman po. Tignan natin ang konteksto. Ano ba yung sinabi doon? We should be willing to face persecution. We should be willing to face death. No, dapat handa tayong mamatay, handa tayong maghirap. Pero, hindi po inaalis. Makinig po tayo. Hindi po inaalis ng Diyos ang obligasyon ng bawat isang suportahan ang gawain ng Panginoon, especially yung mga nagpapagal sa pangangaral ng Kanyang salita. Sabi mo sa katabi mo, may obligasyon ka. Every household member of God has responsibility in the kingdom of God. Pastor, hindi ko gift ang giving. The Bible does not teach us not to give kasi hindi mo yung gift. The Bible says there are people who excel in giving. The Bible did not teach us not to preach because you are not a preacher. But the Bible says there are called for preaching who excel in this matter. Amen po ba? Dariyan po ba kayo? The Bible did not tell us not to encourage one another. We do. And we must encourage one another. But there are people who excel in encouraging one another. Bakit po? May mga tao po kasi kahit anong gawin mag-encourage, parang mas lalong nadi-discourage. Amen. Pero tinuturuan ka at sinasabihan ka na mag-encourage ka. Meaning, kinakailangan mo matuto. Baka naman may problema lang sa kilay mo. No? Ibig sabihin, kinakailangan mo matuto mo ganyan. No? Sa acting workshop, tinuturo po yun. Paano mo pagagalawin yung kilay mo? No? Pero po pwedeng, kahit na anong gawin mo, sa 10 in-encourage mo, siyam doon na-discourage. No? Pero tuloy lang. Kasi hindi ka naman pinagbabawalan. Kasi may mga tao talagang mag-excel dyan. Amen po ba? Hello? Katulad po na sa isang classroom, lahat kinakailangan mag-aral ng lahat ng subject. Amen? Pero may mga particular student na nag-excel in particular subject. Kapatid, may gagawin ka sa kingdom ng Diyos. Pero pagdating sa usaping misyon, lahat po tayo iisa. Pagdating po sa support, mga kapatid, ang unang-una na dapat binibigyan natin pansin ay ang mga laborers ng kingdom ng Panginoon. Kung minsan po ganito, mas priority mo ang magbigay ng semento pampatayo ng building. Gustong-gusto mo yun. Wow, praise God, this is our legacy. Pagdating po sa support, oy kapatid, mag-support po tayo sa mission. Bakit? Kinukulang na ba yung budget? Bakit? Di ba sabi nga, kinakailangan the preacher shall live by faith. Di ba? Kini-question mo, kapatid. Mukhang mayroon tayong mali. Mukhang may something ka nga na kinakailangan mong pansinin, i-correct, mga kapatid. No? Sabi ni Paul, parang nagkamali yata ako ng pamamaraan. No? Even si Paul, di ba? Hindi siya perfect sa pamamaraan niya, mga kapatid. Parang nagkamali yata ako. Okay? Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Pagdating po sa usaping misyon, ang una mong tinitignan ay ang mga nangangaral at ang mga nagpapagal sa gawain ng misyon. Kalimutan mo na ang building. Huwag mong kalimutan ang mga nangangaral na salita ng Diyos. Because it is, after all, the Great Commission of God. Amen po ba? Kung ikaw hindi ka sanay na mangaral, then your part is to support. I-take mo yung privilege na yon.
Lord, I am not good in speaking, I am not good in preaching, but whatever I have, I will support in the mission. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Think of the laborers, mga kapatid. Pangalawa, support does not depend on the status. Ano po yung status na yan? Verse 8 to 9, the status of the supporter. Alam niyo po mga taga-Macedonia, sabi po ng Biblia, they live by their means. Ano po ibig sabihin nun? In our terms, isang kahig, isang tuka. Kumbaga, per capita, sinasabi ng DS, statistics, kaya na daw ang 80 pesos sa isang araw. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Noodles pa lang, parang hirap na, di ba? Oo. Siguro kung meron kang taniman ng kamote, meron kang bibi, pato, tapos mag-noodles, kahaluan mo na. Pero in reality, mga kapatid, sa buhay natin, lalo na dito sa Manila, bawat kibot, kailangan ng pera. Amen? Kaya nga marami din nakakapag-church on Sunday, kaya siya daw walang pamasahe. No? Yung ating pong Pastor Robert, dati, galing pa pong bundok ng Tralalayan. Ang service ay alas 6 ng umaga, alas 5. No? There was one time, sa kalokohan daw ni Zek, no? Alas 2 ng madaling araw, nandun lang siya sa church, yung pala, ginalaw lang ni Zek yung alarm, Naglalakad po ang ating pastor. Hindi ko lang po alam kung ngayon paglakarin natin siya mula Santo Cristo hanggang dito, kaya pa ba, pastor? Ha? Medyo mahirap-hirap na. Hindi po hadlang ang status natin para makapag-support sa gawain ng Diyos. Tandaan mo, ikaw ay stewards ng kanyang kayamanan. Ikaw ay katiwala ng anumang blessing na meron ang Panginoon. Pakinggan niyo po ito. Ikaw ay katiwala lang. Kapag ang iyong mindset ay pera ko to, pinagpaguran ko to, may problema ka, kapatid. Bakit? Sapagkat kung gano'n ang iyong mindset, napakahirap mong sumunod sa kalooban ng Diyos. But when your mindset is katiwala lang ako ng Panginoon Hindi ko to pera, hindi ko to pag-aari. Ano yung po sabi doon? Being a steward, you release the money when it is needed. Kung kailangan ngayon. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Because sabi ng Biblia, as you decide in your heart, the supplier will supply more based on the decision na ginawa mo. So when the money is needed now, it is not for tomorrow's use. It is now that is needed. Kapag ikaw ay steward ng Panginoon at kinakailangan ngayon ng gawain ng Diyos, kapatid, huwag mo na po ipagpabukas. Nariyan po ba kayo? When you think of yourself as a steward of God, you do not question the intention of God in mission. Amen po ba? Sabi po ni Paul, itong mga taga-Macedonia, they live according to their means. Pero alam niyo po, ang kanilang puso, nakiusap pa sila kay Paul na tanggapin ang kanilang offering, ang kanilang tulong, ang kanilang support. Siguro isip-isip nila, Paul, meron pa naman saging dito Paul, meron pa naman gabi dito. Paul, may kamote pa naman dito. Makakain pa kami. Pwede naman mo fasting. Si Jesus nga, 40 days nag-fasting, di naman natin KA. Di ba? Paul, kailangan nyo na ito ngayon May mga kapatid tayo sa Jerusalem, pupugutan na ng ulo. Paul, kailangan nyo ito ngayon kasi may mga kapatiran tayo nagkakasakit. Kailangan ng support dahil hindi makapaghanap buhay sa Jerusalem.
Dahil lang tatago sa ilalim na yung Paul, kailangan nyo ito ngayon eh. Kasi every time na mangangaral kayo, may banta na kayo lalatiguhin, kailangan nyo ng pambiling gamot. Hello? Kung sasabihin nyo, Paul, bukas na lang, eh may nalatigo na. Maantay pa po ba bukas? Hindi, kapatid. No? Ang kailangan, sabi po, being a good steward when the money is needed at the right time, you give it. That's being a steward. Hindi rin po wise na ibigay mo lahat sa church. Paano ang pamilya mo? Hindi yung stewardship. That is hyper faith, mga kapatid. Are you with me? No? So, ang support sa mission does not depend on the status. Ano po nito? The status of the receiver. Hindi ibig sabihin na ang mga ngaral na salita ng Diyos ay may mga trabaho, they are not worthy to receive. Paul is intent-making, yes. Pero hindi po nangangahulugan na hindi po siya nangangailangan ng support. Kaya alam niyo po, taga-ibang church pa nag-support eh. Nasa Corinth si Paul. Sino nag-support? Macedonia. Ang kanya mga pinaglilingkuran ay mayaman na church. Sino nag-support? Mahirap na church. Nakakahiya. Bakit? May problema sa prinsipyo. May problema sa mindset. Ang tingin nila, ang pera nila ay kanila. That is not so. The Bible says, we are only but stewards. Amen po ba? Nakakahiya po yun, kapatid. Pasalamat po sa Panginoon. Tayo po dito sa Unified nagkakaisa sa pagtutulong-tulong sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang Diyos. Kaya po dito sa church, pinapalayas po natin yung mararamot. Pinapalayas po natin ang mga kuripot. Pinapalayas po natin yung kine-question yung gawain ng Panginoon. Kine-question yung pagsuporta sa misyon. Bakit po? Sa pangangailangan po ng bawat isa, lahat po ay tumutugon. Sa pangangailangan po ng kapatiran, pag meron po nagkakasakit, pag meron po ng problema, lahat po nagkakaisa sa pagtulong-tulong. Pagkatapos ikaw, you are questioning the works of God in this church. Shame on you. Sabi ni Paul yun, shame on you. Nakakahiya. Kaya sabi ni Paul, ayoko mangyari na nandyan na kami sa kapalang kayo mangungulekta. Di ba? Sabi ni Paul yun. Bago pa kami pumunta dyan, pinauna ko na si Epaphroditus ba yun? Pinauna niya na para mangulekta, para makita ng mga kapatiran na ready na ang offering, ready na ang support, para hindi man lang kayo mapahiya. Amen po ba? Alam niyo po, kahit galit si Paul, pinoprotektahan pa rin niya ang mga taga-Corinthians. Kaya, kinakailangan baguhin po natin ang ating mindset, mga kapatid, kung paano po natin titignan ang ating mga pastor, kung paano po natin titignan yung ating mga leaders, yung mga ngaral ng kanyang mga salita. Nakakalungkot po, dumating tayo sa time, dito po sa JCC, hindi naman po dito. No? Dumating po sa time sa ating pong iglesia, mga kapatid, na ang ating, isa po sa ating pastor, noon pa, no? Nanghihingi lang po ng 50 pesos na dagdag, kinwestiyon pa. 50 pesos na dagdag sa allowance, kinwestiyon pa. May trabaho ka naman eh. May trabaho naman yung asawa mo eh. Kapatid, hindi po ganun. Kung ang trabaho, kung ikaw ay nagtatrabaho sa secular, your secular boss or management has the responsibility to pay you. Amen? But when you are working in the kingdom of God, God has the obligation to pay you. Through you. Through one another. Amen po ba? Hello? Do not muzzle the ox. Habang sila ay nagtatrabaho, huwag mong gusalan. No? Trabaho ng trabaho, di nakakain.
May mga pastor po na suga lang ng suga sa gawain, mga kapatid. Pero pagdating pala sa pamilya, wala na makain. Hindi po yun wisdom. Hindi po yun wisdom. No? Sapagkat obligasyon po ng bawat pastor na pakainin din ang kanilang pamilya. They are the first ministry. Amen po ba? No? Therefore, if your pastor is laboring in the kingdom, they are worthy to receive your support. Especially kung ang pastor naman ay hindi inaasa sa inyo ang kanilang pangangailangan. Are you with me? May mga pastor po na totokahan po kayo. Maniwala kahit sa hindi. And marahil, tama yun eh. Kasi dito nga sabi niya po, nagkamali yata ako. Di ba? Tinuturuan na magbigay. Kapatid, pwede ka bang magbigay ng ganito for the whole month? At least for 1 year. Suportahan mo ito, ganito, ganyan, ganyan. No? Bakit po? Bakit po kailangan gawin yun? Bakit po pwedeng gawin yun? At bakit ginagawa po yun? Because again, the responsibility of the pastor, pakinggan niyo po ito, ang obligasyon ng mga pastor ay turuan kayo na mamuhay ayon sa tinuturo ng Biblia. Amen po ba? Because as you decide in your heart, the Lord will bless you more and even more abundantly. We are opening your mind in accordance sa kanyang mga salita. And when you obey, the Lord will bless you. Amen? Hindi po nakasalalay sa status ng receiver, mga kapatid, ang ating support. Kung hindi, nasa bukas na puso na sumunod sa Panginoon at ayon sa kanyang mga salita. Pangalawa, support is not confined in the local community. Meron po tayong mindset na, uunahin pa ba natin yan? Ang laki ng pangangailangan natin dito sa church. There was one time, nung po sa bankers, sabi sa akin, Pastor, dito ka na lang kaya? Nag-plant po ako ng church sa Pichayan. Pastor, dito ka na lang kaya? Bibigyan ka namin ng sahod na minimum. Ikaw ang manguna sa youth dito. Iano mo na yung Pichayan. Pinofera pa ako ng ganun, mga kapatid. No? Maraming pagkakataon na tayo po yung mga nag-church plant, tapos ang ginagawa po nila, ipinapasara, gusto nila ipasara, para doon na lang sila. Doon na lang kami magsama-sama sa isang church. Ang sabi po ng Bible, go and make disciples from Samaria, Judea, and to the ends of the earth. Hindi po tayo pinagsasama-sama para dito po ay magkapalitan ng mukha. Malaki po lugi niyo pag makapalitan ko ng mukha. Maagang nabulok eh. Hindi po tayo pinagsama-sama dito just to enjoy the presence of one another. To enjoy singing, worshiping. Ay, gumaganda na po ang tugtugan. Meron na pong harmony. Hindi po. Pinagsama-sama tayo dito para mapalakas, para ma-fulfill po natin ang mission, kumala po tayo sa iba't ibang dako at magpahayag ng kanyang mga salita. Hello? Support is not confined in the local community, mga kapatid. Alisin na po natin yung colonial mindset. No, parang dito lang, ito lang tayo, atin, tayo. Amen? Pag may pangangailangan doon, support tayo, mga kapatid. The Macedonia supported Paul while in Corinth. Amen? Uunahin pa ba natin mga taga-Corinto? Mga mayayaman naman yun. Hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila yung misyon, yung gawain ng Diyos. Kinakailangan ng support ni Paul para makapag-penetrate ang gospel sa Corinth. Hello? No? Kung tinignan nila po yun, tirik na po ang mata ni Paul. Amen? Tirik na po ang mata ni Paul, mga kapatid. Ano pa? Paul collected offerings from churches for Jerusalem. No? Nangolekta po para kanino? Hindi para kay brother lang, hindi para kay sister. Para sa mga kapatid na nasa ibang lugar. Amen. How many of us have initiated na mag-collect ng mga pledges, ng mga offering
tulong sa mga kapatiran sa Leyte, sa Davao, sa Samar, sa Cebu. Nagpapasalamat tayo that we are not affected. But have you, in your little capacity, initiated na tumingin sa mga churches na nandoon to support? Ito po ay pagpapamalay din marahil sa atin pong leadership. Yes, we have missions here, but we also have brothers and sisters in the Lord suffering dahil po sa nangyaring lindol at iba pang mga sakuna. Before, nung pumutok po ang Bulkan Taal, lahat po tayo aktibong nagtutulungan. Bagamat nakakalungkot yung iba, nagpapadala po ng mga panty, butas na. Ginawa pong dump site ang church. Shame on you. Yung iba po, nagpapadala po ng mga damit, meron pang ng deodorant dito. No? Pero aktibo po tayong tumulong mga kapatid sa pangangailangan ng churches doon sa Batangas. Nakisa tayo, bumiyahe pa tayo, nagbigay tayo ng pera. Natatandaan niyo po yung pastor? But we have neglected this ministry for so long in the body of Christ. Yung ating pong mga pastor, pinagbabawalan po noon, a few years back. Pinagbawalan po, bakit punta pa ng punta doon? Meron naman tayo dito. Dapat si Pastor Robert dito lang. Dapat si Pastor Derry dito lang. Pumunta pa sa Section 1, nagreklamo. Ano niyo po, nirebuke po sila ng ating Section 1 leaders. Mapalad kayo ang inyong mga pastor, may dunong. May burden, may puso sa ministry. At sa body of Christ. Nagbe-benefit ang body. Ano po sabi ng Bible? Binigay ang gifts para ang katawan ni Kristo ay mag-benefit, mapalakas. Tapos kayo pipigilan nyo. Ay, yung ating Pastor Robert, layas yan eh. Kasi yun ang kanyang kaloob. Mag-evangelize, mag-plant ng churches. Buti nga napigilan natin dito ng ilang taon. Hello? Hayaan natin si Pastor Robert mag-preach basta nandito lang siya every first, every second. Diba? Hayaan natin siya pumunta sa Mindoro, sa Palawan, sa Korea dahil ang kanyang kaloob ay humayo at mangaral. Amen. At magalak tayo dahil ang ating Pastor Robert, hindi lang tayo nag-benefit, ang buong body of Christ. Kaya pag bumabiyahe siya, abutan nyo na po kaagad. Kasi yung gandun lang po ang magagawa natin. Amen po ba? Ako man din gusto kong magbiyahe. Baka akala nyo lang. No? Tandaan nyo, kasama ako niyan noon pa. Nag-asawa lang. No, at meron kayo na kailangang buhayin. Hello? Pero ang gift ko po ay pagtuturo. Kaya most of the time, mas gusto ko po magturo. Mangaral, gumawa ng mga lesson material para po mag-benefit kayo at ang body of Christ. Amen po ba? Hello? Kaya hinahayaan ko na si Pastor Robert lumayas nang wala ako. Pero minsan pas, idamay mo naman ako. Nagsisolo ka na lang eh. No? Manda ka pag lumaki-laki na si Seth. Hello? Huwag nating i-confine ang ating support sa pangangailangan lamang dito sa local church. Pag kailangan ng JCA Tungko, kailangan ng JCA Bankers, huwag nating questionin. Turuan mo yung puso mo na maging totoong steward ng Panginoon. Regardless kung ano po ang kakayanan mo, dahil sa kakayanan mo na yon, ipoprovide ng Lord lahat ng kagustuhan at pangangailangan mo. Amen po ba? Sa mission, ang unang mong titignan ay ang mga gumagawa sa mission. Huwag mong tignan ang kanilang kalagayan. Huwag mo rin tignan ang iyong kalagayan. Okay? Ang tignan mo, ang mission ay para sa lahat. At dapat lahat ay makikinabang. Amen? The theology of the text, mga kapatid, or in application rather, the church is the body of Christ. As the body, pakinggan niyo po ito, we must perform according to what is expected of you. Sabi mo sa katabi mo, do what you must do.
Everyone must give, though there is a gift of generosity, as much as everyone must pray, though there are gifts of faith. No? So, ibig sabihin po, katulad na sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin na ang gift mo is giving, hindi ka na mananalangin, no? Or hindi ka na mag-encourage or what not, no? In the same way, kung ang gift mo ay prayer, hindi ibig sabihin hindi ka na magkaloob at tumulong sa misyon. Lahat tayo ay iisa ang misyon. Ang abutin ang mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. So whatever it is that you do in the church, it should be in connection sa mission. Amen po ba? Hello? At padating po sa pagbibigay, mga kapatid, lahat po tayo ay inuutusan magbigay. Magkaloob, and whatever you decide in your heart, the supplier will supply seeds for the needs. Amen po ba? No? Meron pong bigay na warning si Paul, mga kapatid. The devil will try to destroy the mission through deception. The devil will try to destroy the mission through deception. If napakinggan niyo po itong salitang ito ng Diyos, makinig po kayo. Kung napakinggan niyo po itong salitang ito ng Diyos ngayon, at sinusubukan mo makipag-reasoning, at i-ignore, at baliwalain, kapatid, you are deceived and you are proud. Because you refuse, no, the instruction and the word of God just to fit to your own principle. And I'm telling you, ang Diyos ay hindi po nagagalak. Deception might be in you. Be careful po. The theology of the text, mga kapatid, sabi ito, the church is God's partner in mission. Partner ka. Paano makipag-partner itong building na to? Hindi po itong building na to. The church is you, and you are His partner. Amen? Sabi mo nga, mission partner ka, kapatid. Kaya kabahagi ka sa gawain ng Panginoon. And remember this, the church is universal. Amen? Kaya si Hodang Foursquare, JL, Baptist, Fundamentalist, no? Kung ano pa man yung background, kapatid, when you believe in Jesus Christ, you are part of the church. Amen? And so when the church is in need, tayo po ay dapat tumugon. Tayo po ay kaisa. Tayo po ay susuporta sa gawain ng Panginoon.